Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating po mga alagad, kaps, tsaka mga tagasunod. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ay wala po akong hawak na listahan para sa mga sharer. Kung sino po yung gustong mag-share, voluntaryo o tatawag na lang po ako ay pwede po tayo. Sa umagang ito po ay napakapalad po natin na mga anak ng Diyos na tinawagan po sa umagang ito para po tayo ay mapunta dito po sa banal na dambana. Mapapalad po tayo sa umaga pong ito. Ngayon po ay tatawag po ako ng isang magbabahagi para ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon sa naganap sa buhay ng ating kapatid. Sino po ba gustong mag-share? Palakpakan po natin si kapatid. Si kapatid na Marlene. Muli pong magandang umaga sa inyo lahat, sa choir, sa alagad, sa IT team, ganun din po sa mga pasyente at kamukha ko pong tagasunod. Lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng mahal ng banal na Espiritu. Magandang umaga po. Ang may pa-share ko po sa inyo kung paano po ako napunta sa dakong ito nung hindi ko pa po alam, hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon sapagkat ako nga po ay nagkaroon ng matinding pagsubok, subalit ang pagsubok po na iyon ay hindi ko nakayanan hanggang iyon po ay nauwi sa karamdaman. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa ibinigay niya sa akin na pagsubok na iyon sapagkat iyon po siguro ang daan upang siya ay aking hanapin, upang siya ay aking madama sa aking buhay. Sapagkat nung nga pong panahon na iyon, hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya nadarama. Basta't po, ang alam ko lang po, nabubuhay po ako ng hindi po naaayon sa kanya. Subalit nung pong ako'y kanyang inakay sa dakong ito, napakarami po ang binago niya sa aking buhay. Unang-una na po ang binago niya sa aking buhay ay magkaroon ng mapayapang isip, malinis na puso, at lalong-lalo na po ang aking kaluluwa ay kanya pong nilinis. Sapagkat nung panahon po na iyon, talaga pong masasabi ko po na ako'y isang marupok na kung ano man po ang dumarating na pagdalisay sa aking buhay, hindi ko po talaga makayanan. Subalit, nung nadama ko po ang Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng punang mabubuting salita at aral na ibinabahagi niya sa atin sa tuwina, doon ko po nadama ang Panginoon na kumilos sa aking buhay sapagkat sa pamamagitan po ng araw-araw niyang pagbibigay ng magandang mensahe sa atin, kung ito po ay atin dadamahin at isa sa buhay, talaga pong mapagsisigawan po natin ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Sapagkat wala po tayong kamalaya, nakaupo lang po tayo sa ating upuan. Subalit, kung atin pong ninanamnam ang mabubuting salita ng Panginoon kapag siya po ay tumindig na sa ating harapan, talaga pong madara naman natin kung paano po siya magmahal sa mga anak niyang nalulumbay o mayroon man dalahin sa buhay sapagkat hindi niya po tayo pababayaan. Sapagkat ako po, nananalig at nagtitiwala po ako sa Kanya, hindi ko man po siya nakikita, hindi ko man po siya naihipo, subalit sa pamamagitan po ng mga salita niyang walang pagkabula, ayan po ang aking itinatanim sa aking puso. Sapagkat pagka po
sa mga salita niyang walang pagkabula, doon ka po humawak. Talagang hindi ka po niya pababayaan. At ang lahat po ng hinahangad mo sa buhay ay iyong makakamtan basta't manalig, magtiwala at magbata at maghintay ka lamang kung ano at kung kailan niya ipagkakaloob sa iyo. Sapagkat ako po nananalig, nagtitiwala at lubusang umaasa sa Kanya. Sa bawat oras ng aking buhay, siya lang po ang aking kasama, lalo-lalo na po kung ano man po ang aking pagkukulang, kung ano man po ang aming kakulungan sa aking pamilya, sa Kanya ko na lang po hinihingi ng kapupunan sapagkat sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng mabubuting salita, batid daw po ng Panginoon, hindi man daw po natin sabihin sa Kanya kung ano ang ating pangangailangan sa buhay. Subalit alam niya at kung ano ang dapat nating makamit sa araw na iyon. Kaya maraming salamat po, Ama, sa patuloy mo pong ibinibigay sa akin na pinalalalim mo po ang aking pananampalataya sa iyo upang wag na po akong mawalay sa piling mo, upang mataha ko po ang landas na matuwid na hindi kamukha po ng araw, na hindi po ako natutungo sa dakong ito, na inaamin ko po talaga kung saan sampung landas na hindi maganda ako natutungo, lalo na po kapag meron po akong kaaway o kinasasama na ang loob, talaga pong napakatagal ko po siyang patawarin. Subalit ngayon po, oras o minuto lang po na maano ko ang aking kaaway, siya po ay napapatawad ko na sapagkat sa pamamagitan nga po ng mga salita ng Panginoon na aking naririnig sa dakong ito, yun po ang nagiging daan upang palayain ko po ang hindi ko dapat ikimkimin sa aking puso, lalo na po sa aking isipan, sapagkat iyon po pala ay hindi marapat sa Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat po sa bawat oras na ako'y Kanyang tinatawag sa dakong ito upang panabikan ang mabubuting salita at aral na idinadatal sa mahal na Apo Kunching sa araw-araw ng Panginoon sapagkat iyon po ang nagiging daan ng aking kalakasan, iyon po ang nagiging daan ng aking kaningningan ng aking buhay, lalo na po ang aking puso at kaisipan. Sa Kanya lang po ako umaasa. Kung ano man po ang aming pangangailangan sa araw-araw, siya na lang po ang aking sandigan sapagkat manalig nga daw po tayo at magtiwala sa Kanya at hindi daw po niya tayo pababayaan. Maraming salamat po, kapatid. Sabi nga po ng ating kapatid, na nabigyan po siya ng pagsubok, ng karamdaman, at kaya po siya napunta dito sa Dambana ay dahil tinawag po siya ng ating Panginoon. At ang pagsubok po na yan ay kanyang nalampasan dahil po sa kanyang pananalig, pananampalataya at pagtitiwala ng buong buo sa ating Panginoon. Kaya po wala pong imposible sa ating Panginoon. Kapag binigay po natin ang ating sarili 100% sa Panginoon, ay makakamit po natin ang ating kagalingan. Kaya po kay palad po ng ating kapatid na sa dambanang ito ay siya po ay napunta at nakadama po siya. Ngayon naman po ay tatawag po muli ako ng pangalawang sharer. Sino po gustong mag-share? Pakantahin po muna natin ang ating kapatid na si kapatid na Magno. Caps Magno. Palakpakan po natin. Muli po, magandang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan upang mag-alay ng awit. Una, sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo na kinalugdan. At sa ating mga alagad, sa ating mga pasyente, mga taga-sunod, at sa ating mga choir, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Cup 1, 2, 3! Sa
Salamat po. Salamat po. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po. Nasaan yung ating... Ay, salamat. Ang awit ko pong ito ay para sa ating lahat. Una ang Diyos, sa inyong lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabutihan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, kapatid na Kaps. Alam ko po na kaligayahan nyo na makapag bigay sa atin ng Panginoon ng isang awit na nagbumula sa inyo. Kaya po ako'y masaya pagka po nakikita ko kayong maligaya. Ngayon naman po ay tatawag po muli tayo ng isang magbabahagi sa ating pong tagasunod. Hindi ko po alam ang pangalan, lalapitan ko na lang po ang ating pong kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po isi-share ko lang po yung nangyari sa anak ko. Ako po una nagpapasalamat sa Ama dahil nung kaya kami natungo rito sa isang nurse. Yung nurse na yun, pinilit kami mapunta ng ospital para ma-check up yung anak ko. Nung namin nalaman na ang karamdaman ng anak ko, ganun na lang.
Noon nga po nasabi ng anak ko na naglilinip siya, na naglilinip siya na isang babae nga guminhawa siya dito. Sabi ko nga ho sa anak ko na pupuntahan natin yung babae na yun. Hindi ho namin alam kung saan lugar. Meron nung isang nagsabi na meron isang manggagamot doon na magaling. Inaanap ho namin at dito namin na nakita yung manggagamot. Kaya po nagpapasalamat din po ako doon sa nurse na yun. Kundi doon sa nurse na yun, hindi kami makakarating din noon nga pong nung nakakaraang sumasakit ho yung paa ng anak ko. Sabi ho nung ina, ina yun, sabi niya na dadalhin namin sa ospital uli. At ayaw ho ng anak ko, gusto ho dito. Dito ho siya nagpapatungo, ayaw niya ho sa doktor. Kaya patuloy ho kami nagtutungo rito para yung anak ko nagustuhan dito. Dito na lang ho kami Tapos po nung nakakaraan na yung anak ko na yan na laging umiiyak yan dahil talaga sumasakit yung binti. Nung tinapik ni Apo ng 3 beses, mula ho nakatulog na siya ng mahimbing lagi. Kaya ho ako nagpapasalamat kay Apo Conching, saka po sa ano ba to? Nung pong saka nga po pala nung kailan lang po na sabi ng inuulit pa ho nung nurse na kinukulit po kami na pa-check up uli yung bata. Nakita, sabi ho ng anak ko, meron na ho kaming doktor na hindi na ho kami pupunta rito sa ospital. Dito na lang ho talaga nagustuhan ng anak ko. Salamat po. Yun na lang po. Salamat po kapatid. Tunay nga po na kahit po sa panaginip ay ibibigay po sa atin ng Panginoon kung saan po tayo na dapat na magpunta at makamit po natin ang ating kagalingan o kapanatagan po ng ating loob. Sabi nga po ng ating kapatid ay ayaw nga po raw magpunta ng kanyang anak sa doktor at dito po niya nadama ang kaluwalhatian ng kanyang kalooban at hindi na po sumasakit ang kanyang paa. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay tatawag po tayo ng magbibigay po ng isang kumbaga inspirasyon po sa atin, sa ating malalim pong pananampalataya at ang ating pong isang alagad po na si Tita Beth. Palakpakan po natin. Muli po ay maraming salamat, aming dakilang Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng anak mo na inakay mo sa dakong ito upang ipadama sa kanila ang iyong pagmamahal at upang patunayan na ikaw ay Diyos na buhay na dapat nilang asahan sa bawat araw na sila ay nabubuhay. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, talaga pong napaka-sorpresa sapagkat sa kanyang pagtawag sa pamamagitan ng taong kanyang ginamit, kung ikaw ay ganap na nagtitiwala at naniniwala sa kanya na ang pag-aatas ay mula sa kanya, ang dapat ay hindi ka mag-aatubili na tumayo dito sa harapan. At yung mga natatawag naman
Magpuri kayo't magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang inyong mga pagkatao ay ginagamit niya upang ipahayag ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita sa inyong katauhan. Kaya mapapalad yung mga nagpapahayag sapagkat pinipili sila ng Panginoon, pinagtitiwalaan sila ng Panginoon na maipahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga taong tinatawag niya. Alam niyo po, kanina pong umaga, naramdaman ko po ang ganap na pagmamahal sa akin ng Panginoon. Kahapon po, siguro po, gawa ng may edad na, senior citizen na, kara-karaka, hindi po ba, may mga sumasakit sa balakang, may sumasakit sa tuhod, may sumasakit dito sa balikat. Kahapon po, biglang-bigla na lang, kung nakita niyo po ako kahapon, nagpahaplos ako kay mother, sumasakit po yung ganito ko. Iniisip ko kung ano ba yung kinain ko, hindi naman ako mahilig sa baka. Alam ko po yung baka talaga, napakalakas magbigay ng pananakit ng mga arthritis, rheumatism, etc. etc. So nang ako po'y haplusin ni mother, nakaramdam po ako ng kaginhawahan. Pero subalit, kahapon po, kagabi, hanggang kaninang madaling araw, pagkilos ko parang kay bigat-bigat. Nung pong bandang alas 4, dumulog po ako sa ama. Sabi ko sa kanya, Ama, nawa ay gamitin mo ang mga palad ko upang ihaplos sa parte ng katawan ko na masakit at nawa ito ay mawala. Alam niyo po, pumikit lang akong ganyan, nakahiga ako ng patagilid, hinaplos ko yung aking balakang, talaga pong napakabilis po ng pagkilos ng ama, wala pa pong minuto na wala na po yung sakit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga po kay Tita Mirna, sabi ko sa kanya, alam mo ka, Tita, ang presensya ng banal na espiritu ay damandama ko sa aking pagkatao between 4 to 6 o'clock in the morning. Basta po yung ganong oras, damandama ko po yung kanyang presensya. Ano po yung mga patunay? Alam niyo po yung aklat na sa piling ng Espiritong Banal. Yung pong may mga kopya, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, huwag niyo pong hayaang itambak sa mga bahay ninyo, paalikabukan, kundi pagpahalagahan po ninyo yung aklat na yon. Sapagkat ang aklat na yon ay nabuo, hindi sa kaparaanan ko, kundi sa kaparaanan ng ating Panginoon sa gabay at patnubay ng ating banal na Espiritu. Nung pong ako'y bago pa lang dito, pag po ako'y binebendisyon ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po niya sa aking sinasabi pag ako'y nagpapabendisyon, gagamitin ka ng Panginoon upang isulat mo ang isang aklat sa panahon ng Espiritu Santo. Yun po yung lagi niya sa aking sinasabi. So ako po, dahil bago-bago pa lang ako dito, hindi ko po lubos na maunawaan kung ano yung gampaning pinapaganap sa akin. At mayroon po akong katanungan sa aking kaisipan. Hello? Parang maingay yan, no? Pasensya na po, mabilis po kasi ako ma-distract. Doon po ang kahinaan ko eh. Pag po ako'y, kahit po na ako'y nagtuturo, nabago po tuloy, kita pasensya na po. Pag po kasi ako'y nagtuturo at meron ako narinig na kaprasong kwentuhan lang ng bata, sigurado pong ako'y titigil. At pag ako'y tumigil, alam na po ng mga estudyante ko na meron ako mga ingay na naririnig. Pero iba na po yung panahon ngayon eh. Huwag po tayong makisabay sa panahon ngayon sapagkat tayong mga matatanda na. Yung mga bata po sa panahon ngayon, kahit na magtigil ka ng pagsasalita, baliwala sa kanila. Tuloy pa din po yung kwentuhan, tuloy pa din po yung ingay. Noon po, huminto ka lang, tingnan mo lang sila, magsisitigil sa mga ginagawa nila. Ngayon po iba na. Nakausli na yung mata mo, hindi pa rin sila titigil doon sa gulo at mga ginagawa nila. Sana po hindi tayo maging katulad ng ugaling bata. May mga ugali tayo ng bata na dapat pamarisan. Hindi po ba? Naipaliwanag na po yan ng banal na Espiritu. Yung ugaling nangyari ngayon, mamaya nakalimutan na. Nagalit ngayon, mamaya bati na. Yun po yung mga ugaling bata na hinahanap ng Panginoon sa atin. Pero po yung mga ugaling hindi mapigil sa mga kaguluhan at kung ano-ano pang mga bagay na nakakadistract,
hindi po natin dapat pamarisan yon. Nawala na ako, Tita Mirna, ano ba yung sinasabi ko? Tungkol po sa aklat ng sa piling ng Espiritong Banal. Nung pong bandang alas 4, pagkatapos ko pong manalangin, may nangungusap po sa aking kaisipan. Ito po ang tandaan ninyo mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay nangungusap kahit na kanino. Amen po ba yon? Ano po ang patunay? Pag mabuti ang idinadatal sa inyong kaisipan, 100% banal at mabuting Espiritu yon. Subalit kung ang idinadatal sa inyong kaisipan ay magdudulot ng galit, hinanakit, at kung ano-anong mga negatibong damdamin, do not entertain. Hindi mabuting espiritu yon. Iyon ay masamang espiritu. Kaya alam ko pong mabuting espiritu ang nangungusap, sapagkat ganito po ang sabi niya, sisimulan mo nang isulat ang aklat. Ang title ng aklat na ito, hindi po title yung exact word na sinabi, hindi ko na lang po ma-recall. Ang aklat na susulatin mo, ang magiging titulo nito ay sa piling ng Espiritong Banal. Ito ay bubuuin ng 3 yugto. Ganyan po ang ipinapasok sa kaisipan ko. Ang aklat na ito ay bubuuin ng 3 yugto. Hindi ko po maintindihan yung salitang yugto. Bagamat ako'y isang guro, ang alam ko kabanata, chapter. Yung po palang yugto, mas malalaki ang lawak kaysa kabanata. Na ang bawat yugto ay bubuuin ng mga kabanata. 3 yugto daw ang magiging laman ng aklat na ito. Yung unang yugto, yung background tungkol sa gawain na to. Pangalawang yugto, yung mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At yung pangatlong yugto, yung mga patotoo ng mga pasyente at tagasunod na nagkaroon ng kagalingan sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ito bubuuin. Subalit buhay ang Diyos. Wala pong kahirap-hirap. Batid po yan ng mga kapatid kong alagad. Sa loob ng 3 buwan, nabuo ang aklat. Imagine niyo po, 3 buwan lang nabuo yung aklat. Hindi po sa ganang ako ang nagsulat, kundi ang bawat sinusulat ko ay sinasabi sa akin ng banal na Espiritu, dinadatal sa aking katauhan hanggang nabuo ko na nga po yung aklat na ito. Yung aklat pong ito, sinimulan ko pong isulat ito ng 2007 noon August, September, October 27 na i-release yung aklat. Doon po sa anibersaryo ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi po nagkaroon ng anumang sagabal. Nakapag-produce po kami ng almost 7,000 copies ng aklat na ito. 7,000 kopya. Wala po kaming ginastos kahit isang pera. Paano po nagkaroon ng katuparan nito? Ngayon po, isang maliit na nobina booklet, gagastos kayo ng 1,000. Samantalang ito, isang libro, wala po kaming ginastos. Si Nanay Iya po ang gumastos ng papel. Bumili po kami ng papel, nagkakahalaga ng 147,000 yung papel. Ang mabigat po nito, yung imprenta, saka yung cover. Hindi naman po kasi basta-basta yung aklat. May quality din po yung materyales ng aklat. Alam niyo po, mayroon po akong isang kaibigan na may-ari ng isang publishing company. Siya po yung nagsasupply ng libro sa eskwelahan na pinagtuturuan ko. Nabalitaan po niya na ako ay aalis na. Kaya sabi po niya, paano yan ma'am? Paano pa namin maipapasok yung mga aklat namin? Papaalis ka na pala. Sabi, saan ka ba pupunta? Sabi po niya sa akin. Sabi ko, may iba nang panawagan sa akin ng Panginoon. May ibang mission akong gagampanan. Tinatawagan niya ako na siya naman daw ang aking paglingkuran. Kung gusto mo, one time, sumama ka sa akin para makita mo yung lugar na pupuntahan ko. Wala po akong kamalayan na ito palang mag-asawang ito na may-ari ng Library Publishing House, yun po yung title ng kanilang publishing company, going to bankrupt na pala sila. Talagang wala na, papawala na, bankrupt na sila. Nagpunta po sila dito sa kaparaanan ko,
nagkaroon po ng pagkakataon na makausap ang mahal na Apo Kunching sa adoration. Sinabi po nila kung ano ang kanilang problema. So, ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ay nangusap sa kanila. Sinabi kung ano ang gagawin para muling makatindig ang kanilang negosyo. Naibahagi lang po sa akin ng mag-asawang ito ang ibinahagi ng banal na espiritu sa kanila na binigyan daw sila ng mahal na Apo Kunching ng mga tuyot na bulaklak. Napaka-importante po niyan eh. Ngayon po hindi na po masyadong nagsasabog ng mga bulaklak. Noon po madalas nagsasabog. Iniipon po namin yan at binibigyan namin ng kahalagahan. Sabi daw po ng mahal na Apo Kunching, isabog mo sa harapan ng imprenta mo ang mga bulaklak na ito. Yun nga po ang ginawa nila. Purihin ang Ama. Muli nakabawi sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dahil po doon, nagparit-parito na po sila dito. Nalulungkot lang po ako dahil ngayon, hindi ko na po alam, wala na rin akong balita sa kanila, hindi ko na po sila nakikita. At sila po yung nagbolontaryo. Sabi po niya sa akin, sige ma'am, ako na ang bahala sa tinta, ako na ang bahala sa labor, ako na ang bahala sa cover. Basta bigyan nyo lang kami ng papel. At doon po nagkaroon ng katuparan na ang aklat na ito ay maipublish at maipamahagi. Sino po nakatanggap ng kopya? Bihira na lang sa panahon na to, bibihira na lang. Wala na po eh. Gusto man po namin kayong bigyan, wala na po. Alam nyo po, karamihan po ng kopyang ito, pinamigay po nung anniversary ng 2007, pero libong kopya din po ang nakarating sa iba't ibang bansa. Sapagkat may mga pasyenteng nagpupunta dito na gusto nilang ipakilala ang gawaing ito, kaya po yung mga aklat na to na ipamigay nila sa mga kaibigan nila sa Amerika, sa London, kung saan-saan na pong lugar ng mundo. At mayroon pong isang nagpatotoo mula po sa Amerika na na-detect daw po siya na may cancer. Subalit nagtiwala po sa banal na espiritu na siya'y pagagalingin ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung pong na-detect siyang may cancer, ang ginawa daw po niya sa aklat, sa tuwing gabing siya'y bago matutulog, nagdarasal siya at yung aklat ay ipinapatong niya dito sa tiyan niya. Purihin ang Ama, nagpa-check up siya, nagulat ang doktor, wala na daw po yung cancer niya. Imagine niyo po aklat, kaya sabi ko po ay mahalin ninyo. Meron din po mga nagpapatotoo dito, ako narinig ng mga nakakaraang mga panahon, na pag may sumasakit sa dibdib nila, pinapatong yung aklat, sa pagtitiwala sa ating Panginoon, kumikilos ang Ama, nagkakaroon po sila ng kagalingan. Aklat lang po iyon. What more, kung kayo mismo yung nandirito, na derechahang naririnig ang mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi kaya ibigay ng Panginoon ang kahilingan ninyo? Hindi kaya pakinggan ng Panginoon ang inyong pagsusumamo na anuman ang daladala ninyo, pagpunta nyo rito, ay bibiguin kayo ng Panginoon? Hindi po kayo bibiguin ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos na mahabagin, Diyos na maawain, at ang nais niya sa bawat anak niya ay magalak sa bawat sandali ng buhay niya. Kaya kung kayo po'y makikinig ng mga salita na inihahayag dito sa harapan, kung kayo'y may ganap na pagtitiwala at paniniwala, pakikinggan kayo ng Panginoon. Bakit po yung iba'y nagtatagal, hindi gumagaling? Tapos sasabihin ng iba, akala ko ba magaling yung Apo Kunching na yan? Bakit 1 taon na akong nagpupunta, hindi ako gumagaling? Mga kapatid, huwag niyo pong tanungin ang kapwa ninyo. Ang tanungin niyo po ay ang sarili ninyo. Bakit kaya hindi pa ako gumagaling? Baka may kulang pa. Ang nais ng Panginoon ay 100% pagtitiwala at ang kahilingan niya ipagkakaloob niya. Minsan po kasi, nagkakaroon po ng hadlang ang ating kagalingan. Napapatalo po tayo dun sa kabila. Nasisira yung isip natin, yung flow ng mind natin para ibigay nating ganap ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang hindi magagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba?
ito po'y tandang-tanda kong napakagandang mensaheng laging iniluluwal ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. May cancer ka ba? May bukol ka ba? May problema ka ba? May mabigat ka bang pinapasan sa buhay mo? Ang sabi ng banal na espiritu, ang sabi daw ng Panginoon, kung may bukol ka, bakit mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo? Ang dagat ay kaya niyang hatiin. Ang bundok ay kaya niyang tibagin. Ang lupa ay maaari niyang bitak-bitakin. Ang bagyo, pwede niyang patigilin. Ano pa kaya ang bukol mo na hindi niya kayang tunawin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahapon po, nakasabay ko po sa sasakyan si Tita. Yung pong nag-share kahapon, yung nanay po ni Engineer Bailon. Meron pa po siyang ibinahagi habang kami nakasakay. Sabi po niya, hindi lang ako ganong kagaling magsalita. Subalit napakaraming hiwagang ginawa sa akin ng Panginoon. Ang nadinig ko po sa kanya, kung hindi po ako nagkakamali, na-detect daw po siya na may bukol. Tama po ba ako? Dito po ba sa breast po ba? Siya daw po ay nagpatingin sa St. Luke's. Ang kanya daw po mga doktor ay puro espesyalista. At ang recommendation sa kanya ay tanggalin. Subalit, gawa ng kanyang edad, mag-a-undergo siya ng chemotherapy, baka daw po hindi niya makaya. Kaya ang ginawa po niya, sa atas ng banal na espiritu, sa bulong sa kanyang kaisipan, nagpunta siya dito sa ating banal na dambana at kumonsulta sa best specialist, ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, sa pagtatapal, nagtapal po ba kayo? Nagtapal po ng, ano po, ICMO? Wala pong ICMO. Tinapalan daw po ng ICMO. Ngayon po ba may bukol pa? Wala na pong bukol. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung tutuusin po, kilala na naman po natin si Engineer Bailon. Kayang-kaya nilang lumipad sa ibang bansa para magpagamot sa pinakamagagaling na doktor. Subalit, ang ating kapatid ay nagtiwala. Sa kaparaanan ng Diyos, ang dakilang manggagamot, ICMO lamang nawala ang kanyang bukol. Hindi lamang po iyon, mayroon pa po siyang ibinahagi. Ito daw pong bago magpasko, yun daw pong mata niya ay magang-maga. Marahil po ay pinatingnan na rin sa mga espesyalista yung pamamaga ng kanyang mata. Subalit, hindi niya pinili ang magpunta sa mga dalubhasa, kundi muli nagpunta siya sa pinakadalubhasang manggagamot, ang ating Panginoon. Pinatakan daw po, sinabihan daw po sa ng mahal na Apo Kunching, napatakan ng dahong biyabas na may aksibal. Alam niyo po, sabi po niya, buong pagmamalaki po niyang sinasabi kahapon, wala na ang pamamaga sa aking mata. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po niya nakamit? At bakit po yung iba ay hindi makamit? Nakamit niya sapagkat malaki ang kanyang pagtitiwala at paniniwala na siya ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kahit na po marami tayong pera, kahit na po 10 ang ating libreta, at i-withdraw nating lahat para tayo ay magpagamot at magpagaling. Alam niyo mga kapatid, kung hindi sa kalooban ng Ama na kayo ay gumaling, marami man kayong salapi, kung hindi sa kalooban ng Ama, hindi kayo gagaling. Kaya maging tapat po tayo sa ating pananampalataya. Lumapit tayo sa Kanya. Ano man ang daladala nating problema, may problema ka ba sa iyong asawa? May problema ka ba sa inyong kabuhayan? Chicken feed lang kay God yan. Kapag tayo naging makatotohanan ng pagdulog sa Kanya, siguradong-sigurado, magsusugo siya ng anghel para yung mga problema na yan magkaroon ng solusyon. Hindi bababa ang Panginoon para sabihin sa iyo, eto ang pera para masolve yung problema mo. Gagamit siya ng tao, nahahaplusin din niya ang puso't kaisipan para magtungo sa inyo at ang problema magkaroon ng kalutasan. Kaya ang marapat lamang po nating gawin mga kapatid, ito'y mulit-muli kong uulitin sa inyo, ibigay natin ang 100% sa ating Panginoon. Mabigat ba ang inyong problema? Malaki ba ang inyong problema? Walang malaking problema sapagkat ang Panginoon ay mas malaki kaysa sa inyong problema. Magandang umaga po at maraming salamat.
salamat po Tita Beth sa napakagandang binahagi mo po sa amin at sa inspirasyon na napulutan po ng maraming kapatid natin. At sabi nga po ng ating kapatid ay ibigay lang po natin ang ating buong sarili, 100% ay makakamit po natin sa ating Panginoon ang ating kagalingan. Ngayon naman po ay tatawag po ako ng isa pang kapatid na alagad na magbibigay po sa atin ng isang awitin na iandog po sa ating Panginoon ng ating pong kapatid na alagad, Tita Pilar. Palakpakan po natin. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kaibuti ng Ama. Kababanggit lang po ni kapatid na Ana. Wala po sa talaga nga pong Lord. Talagang kaibuti mo, kaihiwaga mo. Sa bawat saglit po ng ating buhay, tayo po ay may biyayang nakakamtan. Subalit napakasurpresa po ng Ama. Kaya tayo pong lahat na nagtitiwala, na patuloy na pumaparito, pakadamhin po natin na sa tuwing nakapiling natin ang Diyos, nang sa gayon, kakamti natin ang mga masusurpresang biyaya niya. Amen po ba? At dahil po kay buti ng Ama, ang awitin pong ito ay pakanamnamin po natin. At lahat po ng ating dala-dalahin ay sigurado pong gagaan. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig ko'y isang awit paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Balik ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan, masipayo. Ikaw ang butong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani sa panandalihan, huwag narilang ikaw ang aking tanging
tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig ko'y isang awi, paghilom. Sigwa sa aking kalooban, iyong basta, huwag nawang pahintulutang magkani. Yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig ko'y isang awit, paghilom. Salamat po. Salamat po kapatid sa napakaganda pong awitin na binigay natin sa ating Panginoon. At tunay nga pong napakasarap po na maghandog ng awitin mula sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ay isa pong alagad muli at ang ating pong alagad na si Tita Marie. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sususugan ko lang po yung bahagi ng ating kapatid na Beth sapagkat na-inspire po ako sa pagbabahagi niya na tunay po na pinatototohanan niya na ang Diyos ay buhay sa taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay buhay? Lakas po nyo. Amen. Totoo po yan. Kung papansinin niyo po ang pagbabahagi ng ating mahal na kapatid na Beth, pumapasok po iyon sa salita ng Diyos. Kung tatanggapin mo sa puso mo ng buong puso't kaluluwa, sigurado, tatagos at magaganap sa iyo lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa aming pong mga alagad, sa aming mga pinagdadaanan sa buhay, minsan masasabi natin na pag may problema tayo, parang ang hirap malutas, di po ba? Amen po ba yon? Yung bang tinatawag na napaka-imposibleng maganap yon. Subalit kung magtitiwala tayo sa salita ng Diyos, ang imposible ang magiging posible sa Kanya. Amen po? Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Katulad po ng binahagi niya na may cancer, subalit nanalig siya at nagtiwala sa salita ng Diyos, iyon ay nakapalaman doon, nakapaloob doon sa libro na sa piling ng Espiritong Banal. Dahil nga naniwala siya na ang Diyos ay buhay, ang buhay ang kanyang salita sa pananalig niya, naganap ang kagalingan sa kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sinaside ko lang po yung bahagi ni kapatid na Beth upang magkaroon kayo ng pagninilay sa inyong mga sarili, higit lalo sa inyong may mga karamdaman na sa palagay nyo ay walang kagalingan. Sapagkat manalig kayo sa bawat salita ng ating Panginoon, ang imposible sa tao ay posible lagi sa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat doon nga po pumapasok na ang Panginoon, ang salita ng Panginoon ay buhay. Ikumpara natin sa salita ng tao at sa salita ng Panginoon. Kung minsan dahil sa ating karamdaman, na sa palagay natin ay wala na tayong kagalingan pag nagpunta tayo sa ospital, sasabihin ng tao sa pamamagitan ng doktor, nako, malapit ka ng ganito ang kailangan gawin mo. Yun po ay salita ng tao na kailanman ay hindi lahat ay natutupad. Amen po ba? Pero pag sinabi ng Panginoon, anak,
Walang imposible sa ating Panginoon sa pamagitan ng katauhan ng ating Apo Kunching. Pag sinabi niya, gagaling ka, kahit para sa iyo imposible, angkinin mo sapagkat ang salita niya ay buhay, gagaling ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po kayo mga kapatid, gaano man ang pinagdadaanan nyo sa buhay, gaano man kalala ang karamdaman nyo, lagi nyong pananaligan ang salita sa Biblia. Iyon ay salitang buhay na. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen po? Kaya, ngumiti po tayong may mga karamdaman. Ngumiti tayong may mga dinadala sa buhay sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na kilala natin sa dakong ito ay buhay na sa tuwin ay nagmamahal sa atin. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pero, meron pong baga sa aplikasyon, sa nagtatrabaho, may qualification bago natin matanggap yon. Hindi po ganun kadaling matanggap. Kailangan po magpakatotoo tayo sa Kanya. Amen po? Lakipan po natin ang pananalig, pagpapakatotoo, pagsuko ng buong puso't kaluluwa natin, pagtalima natin, walang imposible na ang hinihingi natin ay hindi pagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po? Sapagkat ganito lang po yun mga kapatid. Sa atin pong mga magulang, pag ang ginagawa natin ay laging mabuti sa ating magulang, hindi tayo pasaway, malaya tayong nakakapagsalita sa ating magulang kung anong nais nating hingin. Amen po ba? Hindi tayo nahihiya dahil open tayo sa Kanya, mabuti ginagawa natin dahil alam natin na pagbibigyan niya tayo. Amen po? Subalit kung barumbado tayo sa ating magulang, hindi natin siya laging naalala. May lakas loob ka bang manghingi sa Kanya? Wala po, di po ba? Ganon din po ang Panginoon, kaya sa tuwing na gumawa tayo ng marapat sa Kanya at hindi tayo mahihiyang humingi lagi sa Kanya at batid natin na pagbibigyan tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa amin pong mga alagad, kung bakit lagi nagtitibay kami sa dakong ito, anuman ang mga pagsubok, anuman ang pagdalisay na dumarating sa amin, sapagkat lagi namin pinananaligan ang Kanyang salita, na walang imposible sa Kanya, ang lahat ay posible, magtibay ka lamang, manalig at manampalataya, at tumalima sa Kanyang kalooban. Katulad ko po, kaya po ako nagbahagi sa araw na ito, sapagkat yung naganap sa akin nung last year, nung April po, bago magmahal na araw, ay nararamdaman ko na naman ngayon, mga 2 days ago, 2 nights. Pero sabi ko nga, lagi kong pinananaligan, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay walang kapantay, ibigay ko lamang sa tuwin na ang pagtitiwala ko sa Kanya, walang imposible na hindi niya pagkakaloob sa akin. Amen po, katotohanan po, sapagkat sa tuwin na iyon ang aking, nasa loob ng aking damdamin, kaya lahat ng aking idinadaing sa Kanya, sapagkat sabi nga po, kung dadaing ka sa Kanya, pwede mo siyang kausapin sa pamamagitan ng isip. Sapagkat kung ibubuka mo ang labi mo, ikukwento mo sa mga katabi mo o kaibigan mo, naririnig ng kalaban yan. Lalo kanyang susubukan ng kalaban. Kaya upang sa tuwin ay maganap, direkta kayong makipagniig sa Panginoon at magpakatotoo kayo. Yung po ang susi ng ating kagalingan at sa pamamagitan ng ating Apo Kunching na tunay na kinalugdan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay na salita sa dakong ito, ang kinin po natin sa bawat sandali at lahat ng ating kahilingan ay magaganap sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ito po ay isang hamon sa ating lahat na kung bakit nandito tayo sa dakong ito, sapagkat nasumpungan natin ang isang Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagpabaya sa Kanyang mga anak. At sa tuwin ay nagmamahal, umaapuhap. Iwanan man tayo ng lahat ng tao, huwag lang Diyos ang umiwan sa atin, pasaya na tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming po salamat. Salamat po, Tita Marie. Isa pong paalala, mamaya po na ganap na 6:00 ng hapon, may misa po tayong pasasalamat. Para po sa hindi nakakaalam, yung misa po natin ay ganap na 6:00 ng hapon. Ah, 100% po ang pong ating alagad tsaka po mga caps para po mamaya sa ating misa. Magsitayo po ang lahat at dasalin po natin ang tinuro sa atin ng Panginoon.